This portion is brought to you by Bureau of Internal Revenue, RDO 38. Patuloy ang efforts ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapadali at pag-streamline ng mga transaction at service na may kinalaman sa tax. Alamin natin ang ilan sa mga pagbabagong ginawa ng ahensya dito sa EntreTips. Kasama si Margie De Castro ng RDO 38. Kamusta mga ka-Entrepinas? Muling nagbabalik ang EntreTips para sa Entrepinas TV. Ako si Margie De Castro na nagsasabing ang pag-asenso sa negosyo ay nagsisimula sa tamang proseso. Ito ang Entrepinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagong updates for income tax and value-added tax under the TRAIN Law. Kamakailan nga ay formal nang sinimulan ang National Tax Campaign na may temang tulong-tulong sa pagbangon, kapit-kamay sa pag-ahon, buwis na wasto, alay para sa Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbayad ng wastong buwis, ikaw ay nakakatulong sa pag-asenso ng ating bansa. Under the TRAIN Law, may pagbabago sa tax table with regards to the computation of income tax. Ang bagong tax rate natin na bumababa, good news po yan. Pero effective po siya sa taxable year 2023. So effective ya pag-file mo ng first quarterly income tax return. Pero yung annual income tax return, you have to use the old tax table. The filing of the VAT returns is done on a quarterly and monthly basis. However, may pagbabago under the TRAIN Law effective January 1, 2023. Quarterly na lang po ang filing ng value-added tax return natin. Wala na yung monthly. So take note on that. Start po yan on taxable year 2023. With regards to the BIR digitalization program, we have some updates. Meron pong nilo-launch na panibagong system, meron pong dinilit natin na system. Bagong launch na system ng BIR digitalization program, ito po ORUS, yung Online Registration and Update System. So, ang gagawin doon, yung primary and secondary registration, meron ding registration information update. Sa registration information update, ang pwedeng gawin mo doon under the ORUS, yung availment mo of the 8% income tax rate option. Other registration updates like change in accounting period, change of contact person, change of representative, additional tax type or deletion of some tax type, pwede mong gawin na din sa ORUS. And for the secondary registration, di ba sabi natin, ang secondary registration involves the invoicing and the bookkeeping. For the invoicing, pwede mong gawin dito sa ORUS yung pag-a-apply ng PTU, Permit to Use the Loose Leaf, and the computerized accounting system. Pwede po under the secondary registration option doon sa ORUS. With regards naman doon sa mga na-delete na platform, like for example, the TIN Verifier mobile app, na-delete na po ito kasi ang TIN verification, nilagay na po, ina-upgrade na si Revy. Naalala niyo si Revy, yung chatbot natin, nag-change na din siya from a lady, nagiging robot na siya kasi nadagdagan siya ng maraming function. Pwede mo nang itanong kay Revy yung TIN mo, which is the function of the BIR TIN Verifier mobile app. And one of the objectives of the Bureau's digital transformation roadmap is to deliver convenient, accessible, and fast registration of the taxpayers with the BIR. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. Pero para sa karagdagang katanungan, maaari kayong mag-text or tumawag sa mga numerong nasa screen. Or pwede rin bisitahin ang website ni BIR, which is www.bir.gov.ph. Ako si Margie De Castro na nagsasabing
Ang pag-asenso sa negosyo ay nagsisimula sa tamang proseso. Ito ang Entrepinas TV, sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo.